5 taon. 5 taon na puno ng pagmamahal, ng mga halakak, at ng isang buhay na kahit sa panaginip ay hindi inakala ni Liwayway Salcedo Ramos na mapapasa kanya. Ang malawak na sala ng kanilang mansyon sa Valverde ay nababalot ng bamo ng mga Echadoyan Rossi, ang paborito niya. 100 kuting rosas, nakalagay sa isang eleganteng florera, ang bumati sa kanya kaninang umaga. Katabi nito ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang kwintas na may pendant na diamante. Ang card ay simple, ngunit nagpapatunaw ng kanyang puso. To may Liwayway, may daon, may everything. Happy 5th anniversary. I love you more than words can say. Silang. Napangiti si Liwayway habang hinahaplos ang malamig na diamante sa kanyang leeg. Kahit silang sa kanilang anibersaryo, isang biglaang business trip sa Singapore, pinaramdam pa rin nito ang pagmamahal na palagi niyang inaasahan. Siya na marahil ang pinakamaswerte at pinakamaligayang babae sa buong mundo. Dahil sa katahimikan ng gabi at sa pangungulila sa asawa, naisipan niyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Dala ang isang kopitan ng mamahaling alak. Pumasok siya sa kanilang home daycare. Sa isang pindot lang ay bumukas ang malaking screen at ang madilim na silid ay napuno ng liwanag at tunog ang kanilang wedding video. Napanood niya muli ang kanyang sarili, 5 taon na ang nakalipas, na naglalakad sa pasilyo ng simbahan, nakasuot ng isang pangarap na tahe. Si Silang, naghihintay sa dulo ng altar. Ang mga mata nito'y nagniningning sa paghanga at pagmamahal. Bawat ngiti, bawat pangako, bawat halik, lahat ay bumalik sa kanya at naramdaman niya muli ang kilig na yon. Ang katiyakan na natagpuan na niya ang lalaking para sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kopita. Para sa atin, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ipinagpatuloy niya ang panonood, nalulunod sa matamis na alaala. Ang reception, ang unang sayaw, ang paghiwa ng cake. Ngunit habang kinukunan ng kamera ang mga bisita sa unang hilera, ang mga magulang nila, mga ninong at ninang, mga pinakamalalapit na kaibigan, may isang aninong nakakuha ng kanyang pansin. Isang babae. Nakasuot ito ng uniforme ng mga waiter, ngunit hindi ito nakatayo sa gilid kasama ng ibang staff. Nakatayo ito sa likod lamang ng mga magulang ni Silang, halos bahagi na ng pamilya. Nakatingin ito ng diretsyo sa kanya, hindi sa kamera. Ang mga mata nito ay hindi nagpapakita ng saya para sa bagong kasal. May kung anong lanig, kung anong pait, at isang emosyon na hindi niya mawari. Napakunot ang noo ni Liwayway. Pamilyar lang mukha. Pamilyar na pamilyar. Sandali, sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang remote at rewind lang video. Pinanood niya itong muli at muli. Sa ikatlong beses, pinindot niya ang pause. Lumapit siya sa screen, halos idikit ang kanyang mukha rito. Pinalaki niya ang imahe kahit pabahagya itong lumabo. At doon, tumigil ang paghinga niya. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang init na dala ng alak ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig na gumapang sa buong katawan niya. Hindi pwedeng siya. Ngunit kahit gaano niya subukang itanggi, kinikilala ng kanyang mga mata ang nasa larawan, ang hugis ng muka, ang paraan ng pagkakatingin, ang maliit na nunal sa gilid ng kaliwang kilay na tanging siya lang ang nakakaalam. Dalisay. Ang pangalan ay namutawi sa kanyang mga labi na parang isang mapait na lason. Si Dalisay Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo.
ang saksi sa lahat ng kanyang mga pangarap at takot. Ang kapatid na hindi niya kadugo, biglang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang huling pag-uusap nila, 1 linggo, bago ang kasal, isang masakit na pagtatalo dahil sa isang hindi pagkakaunawan. Pagkatapos noon, hindi na niya ito ma-compact. Para itong bulang biglang naglaho. Inisip ni Liwayway na nagtatampo lang ito at babalik din kapag lumamig na ang ulo. Ngunit hindi na ito bumalik. Ang sakit ng pagkawala ng isang kaibigan ay isa sa mga naging anino sa pinakamasayang araw ng buhay niya. At ngayon, ito siya. Nasa kasal niya pala. Nakatayo sa unang hilera, nakasuot na parang isang utusan. Bakit? Bakit? Sinubukan ni Liwayway na kumbinsihin ang sarili. Baka nagkataon lang. Isang kahawig. Imposible. Ngulit ang titig sa video, ang titig na iyon ay hindi titig ng isang estranghero. Iyon ay titig ng isang taong may malalim na kinikinkin. Nanginginig ang mga kamay na iniwan niya ang later. Tila nang hihina ang kanyang mga tuhod habang umaakyat siya sa hagdan patungo sa kanilang aklatan. Mayroon siyang hinahanap, isang bagay na magpapatunay na siya ay nagkakamali o magpapatunay na ang bangungot na ito ay totoo. Sa ilalim ng isang lumang mesa, natagpuan niya ang isang kahon na may markang kolehiyo. Puno ito ng alikabok. Pinuksan niya ito at naamoy ang pamilyal na amoy ng mga lumang papel at alaala. Sa ilalim ng mga lumanyang notebook at mga textbook, naroon ang isang photo album. Dahan niyang binuklat ang mga pahina. Naroon ang mga larawan niya, 2 dalagang nakangiti, puno ng pangarap. Pangalarawan sa kantin, sa library, sa kanilang graduation. At sa isang pahina, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang kose, workshop nilang 2. Kuha sa isang photo buo. Ang mga mukha nila, magkadikit. Dala ang litrato. Bumalik si Liwayway sa home later. Ang poos na imahe ay naroon pa rin, naghihintay na parang isang hatl. Idinapat niya ang lumang litrato sa screen. Ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang parehong mga mata, ang parehong nunal, ang parehong babae. Walang duda, siya nga. Ang anino sa kanyang kasal ay ang multo ng kanyang nakaraan, ang matalik niyang kaibigan. Nabitawan ni Liwayway ang hawak niyang kopita. Ang tunog ng nababasag na kristal sa sahig ay umalinlawngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid, kasabay ng pagbasag ng perpektong mundo na 5 taon niyang iningatan. Hindi alam ni Liwayway kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatitig sa multo na nasa screen at sa larawan sa kanyang kamay. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang matinis na ugong sa kanyang mga tainga. Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Nang sa wakas ay gumalaw siya, ang una niyang ginawa ay sinubukang tawagan ang asawa. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Kailangan niya ng isang paliwanag, kahit pa isang kasinungalingan, para lang maibsan ang kaguluhang namumuo sa kanyang isipan. Naninginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang numero ni silang sa kanyang telepono. Ring ito ng 1 beses, 2, 3. Sa bawat ring, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, sinagot nito. Kilo. Ang boses ni silang ay bahagyang magulo. May halong ingay ng mga taong uusap sa likuran. Silang, mahal,
Halos pabulong na sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay garalgal. Liway, napatawag ka. In the middle of a dinner meeting. May problema ba? May bahid ng pagkayamot sa tono nito. Hindi ito ang malambing na boses na inaasahan niya. Napalunok si Liwayway, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Wala naman. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Miss kita. Isang buntong. Hini niya ang narinig niya mula sa kabilang linya. Miss, it's you, sweetheart, but this is really important. Pwede bang mamaya na lang tayo mag-usap? Pero call you before I go to sleep. Bago pa man makasagot si Liwayway, narinig niya ang isang malambing na boses ng babae sa background, malapit sa telepono ni Silang. Sino yan, On? Nanindig si Liwayway. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. It's just my wife. Pilol? Be right back. Mabilis na sagot ni Silang sa babae bago bumalik sa kanya. Liway, I have to go. Pop, later. I love you. At ibinaba nito ang tawag. Nakatayo si Liwayway sa gitna ng sala, hawak ang teleponong wala ng tunog. It's just my wife. Parang sirang plaka na umuulit. Ulit sa kanyang isipan ang mga salitang yon. Ang dating nagbibigay sa kanya ng seguridad na yon ay tunog pagtataboy. Ang asang nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malamig at matigas na pagdududa. Ibinalik niya ang kanyang atensyon kay Dalisay. Bakit? Paano? Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang kanilang pagkakaibigan. Si Dalisay ang pinakamatalino sa klas nila, laging nangunguna sa business at palagi nitong sinasabi, hindi sapat ang pangarap lang, Liway. Kailangan mo ng kapangyarihan para makuha ang gusto mo. Laging may apoy sa mga mata nito, isang determinasyon na lampasan ng estado ng kanyang buhay. Samantalang siya, si Liwayway, ay kontento na sa simple at tahimik na buhay. Siguro ay doon sila nagsimulang hindi magkaintindihan. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, umupo si Liwayway sa harap ng kanyang laptop. Pinuksan niya ang isang social media site, at pagkatapos ng ilang sandaling aalinlangan, inipa ang pangalang Dalisay Cruz. Agad na lumitaw ang isang profile, pampubliko. Ang profile picture ay isang babaeng nakangiti, ng matamis sa kamera, nakasuot ng isang mamahaling damit na may background ng isang magandang beach. Si Dalisay niya, ngunit iba na ito sa simpleng Dalisay na kilala niya noon. Nagsimulang school si Liwayway. Ang bawat larawan ay isang sambal sa kanyang mukha. Mga larawan sa mga file, star hotel, mga oot na may mga signature bag, mga pagkain sa mga mamahaling restaurant, isang buhay na puno ng luho. Ngunit hindi yun ang nagpatigil sa kanyang paghinga, kundi ang mga lokasyon at ang mga petsa. Isang album ng mga litrato na may caption na Finding Paradise in Tamandulo. Ang petsa, 2 taon na ang nakalipas, sa mismong linggo, kung kailan sinabi ni Silang na mayroon siyang leadership conference sa Palawan. Isa pang post, isang selfie na may makapal na winter jacket. First time since now in Sapporo, a dream come true. Ang petsa, noong nakaraang Pasko, kung kailan hindi nakauwi si Silang dahil na stranded daw ito sa isang business trip sa Japan dahil sa masamang panahon. 1, 2, 3, 4 na beses. Ang mga business trip ni Silang sa Singapore, Hong Kong,
at Japan ay perpektong tumutugma sa mga bakasyon ni Dalisay. Nanghihina niyang isinandal ang kanyang likod sa upuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay isang plano, isang mahaba at masakit na panluloko. Ipagpapatuloy pa sana niya ang pag-scroll ng may isang particular na larawan na kumislap sa screen. Isang close-up selfie ni Dalisay kung saan kita ang alahas na suot niya. Sa kanyang puso ay may isang manipis na gintong pulseras na may iisang perlas bilang palawit. Tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Liwayway. Kilala niya ang pulseras na yon. Nakita niya yun sa loob ng maleta ni Silang 3 buwan na ang nakakaraan. Tinanong pa niya ito kung para kanina yun. Ang sagot ni Silang, yan ba? Corporate giveaway yan para sa asawa ng isang kliyente. Huwag mo nang intindihin. Ang kasinungaling yan. Ang napakalinaw at walang iyang kasinungaling yan. Sa gitna ng kanyang pagkakatulala, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Mga yabag na papalapit. Liway, mahal, and home. Ang boses ni Silang masaya at malambing. Pumasok ito sa silid, aklatan. Ang muka ay puno ng ngiti. Sinurpresa kita. Miss you so much. Cut my trip short. Hindi ko kayang hindi ka makasama sa anibersaryo natin. Lumapit ito at niyakap siya ng mahigpit. Inamoy nito ang kanyang buhok. Ngunit si Liwayway ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siyang parang isang estatwa sa loob ng mga bisig nito. Ang yakap na dati ay kanlungan niya, yayon ay parang isang hawla. Ang pamilyar na pabango ng kanyang asawa ay tila may halong amoy ng pagkakanulo. Naramdaman niya ang halik nito sa kanyang sentido. Ngunit ang tanging nakikita ng kanyang isipan ay ang ngiti ni Dalisay sa mga litrato at ang multo nito sa kanilang kasal. Nanatili siyang hindi kumikibo habang ang katotohanan ay unting lumulunod sa kanya. Naramdaman ni Silang ang paninigas ng katawan ni Liwayway sa loob ng kanyang yakap. Pahagya itong kumalas at tiningnan siya ng may pag-aalala. Kay, okay ka lang ba? Mahal. You seem distant. Pagod ka ba? Mabilis na kumurap si Liwayway. Pilit na pinipinta ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang galing sa arte na hindi niya alam na taglay niya ay biglang lumabas. Mio, nagulat lang ako. Hindi kita inaasahan. Hinaplos niya ang pisngi nito. Salamat sa sorpresa, mahal. Ang happy you're here. Ngunit ang mga salita ay parang abo sa kanyang bibig. Bawat pag-ipon niya rito ngayon ay may kasamang pag-iingat na para bang ang asawa niya ay gawa sa babasaging naglalaman ng lason. Ang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Liwayway. Habang nakahiga sila sa kama, lamdam niya ang init ng katawan ni Silang sa kanyang likuran. Ang braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang, isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay parang mga rehas na bakal ng isang kulungan. Hindi siya nakatulog. Bawat paghina ni Silang ay isang paalala ng kanyang mga kasinungalingan. Bawat paggalaw nito ay nagtatanim ng tanong sa kanyang isip, sino ang kayakap mo kahapon? Siya rin ba ang iniisip mo ngayon? Kinabukasan, si Liwayway ang unang nagising. Pumangon siya ng walang ingay at naghanda ng almusal. Isang gawain na dati niyang ginagawa ng may pagmamahal. Ngayon,
Ginawa niya ito na parang isang sundalong naghahanda para sa giyera. Bawat galaw niya ay may layunin. Nang bumaba si Silang, naabutan siya nitong naglalagay ng pagkain sa mesa. Nakangiti na parang walang nangyari. "Good morning, mahal," bati ni Liwayway. Ang boss ay kalmado at kontrolado. "Ang bango niyan," sabi ni Silang. Hinalikan siya sa pisngi bago umupo. "Irelabas." Nagsimula silang kumain sa isang katahimikang hindi kaniwan. Si Silang ay abala sa pagbabasa ng balita sa kanyang tablet. Si Liwayway naman at pinapanood lamang ito. Aaralan niya ang bawat kilos ng asawa, ang paraan ng inom nito ng kape, ang pagkunot ng noo, habang nagbabasa. 5 taon silang kasal, ngunit ngayon niya lang napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero. Ito na ang pagkakataon. Kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono at nagpanggap na nag-i-scroll. Pagkatapos ng ilang sandali, sinadya niyang tumawa ng bahagya para makuha ang atensyon nito. "Ano yan?" tanong ni Silang, hindi inaalis ang tingin sa tablet. "Wala naman," sagot ni Liwayway, sinisikap panatilihing magaang ang kanyang tono. "Nakita ko lang itong post ng dati kong kaklas. Nagkaroon pala sila ng mini reunion. It made me remember our college friends. Ang tagal na rin pala." "Oo nga walang interes," na sagot ni Silang. Uminga ng malalim si Liwayway. "Ito na." Speaking of old friends, naalala ko tuloy si Dalisay. Dalisay Cruz. Naaalala mo ba siya, manghal? Yung best friend ko noon. Ibinaba ni Silang ang kanyang tablet at tiningnan siya. Ang mga mata nito ay blanko, walang bakas ng pagkakilala. "Dalisay?" "Nanangdules, trying again. Siguro ay hindi ko naabutan yan." Naramdaman ni Liwayway ang paglamig ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matinding pagkasuklam. Hindi man lang ito kumurap, hindi man lang atubili. Talaga. Hindi mo siya naaalala. Pagpapatuloy niya, sinusubukan ng hangganan ng kasinumalingan nito. "Siya rin yung palagi kong kasama sa library. Matalino, medyo seryoso. I'm sure I introduced her to you before. Maraming beses." Nagkibit, balikat si Silang, at ngumisi. "Mahal, ang dami mo nang naging kaibigan noon. And now, I have a bad memory for names and faces. Baka nakita ko nga, pero hindi ko lang talaga matandaan." Inuha nito ang kamay niya at pinisil. "Bakit mo naman biglang natanong?" "Wala lang. Curious lang ako kung anong nangyari sa kanya," sabi ni Liwayway. Pilit nang ngumiti pabalik. Bigla na lang kasi siyang nawala. "Well, people come and go," sabi ni Silang bago tumayo. "I have to go. May board meeting ako. See you tonight." Hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na sinuklian ni Liwayway ng paninigas. Pagkatapos ay umalis, na ito na parang isang ordinaryong araw lang ang lahat. Naiwan si Liwayway na nakaupo sa pagkainan. Ang pagkain sa kanyang plato ay hindi nagalaw. Ang unang kasinungalingan, ang pinakamalinaw at pinakawalang, iyang kasinungalingan. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanan. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking salamin sa may pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin, pabalik ay hindi na ang parehong Liwayway kahapon.
Ang malambot at mapagmahal na mga mata ay nawala. Ang pumalit ay isang pares ng matang malamig, matalin, at puno ng isang damdaming na ngayon niya lang naramdaman sa buong buhay niya, determinasyon. Ang babaeng mapagtiwala ay namatay na. Ang isinilang ay isang taong hindi papayag na maloko pa. Habang nakatitig siya sa kanyang sarili, tumunog ang kanyang laptop sa mesa. Isang email notification. Lumapit siya para tingnan ito. Ang subject line ay malinaw, memorando, annual stockholders meeting for Silangan Holdings. Pinuksan niya ang email. Naroon ang pesa, oras, at lugar ng pinakamalaking pagpupulong ng taon para sa kumpanya ng Pamilya Ramos. Isang pagpupulong kung saan ang lahat ng mahahalagang tao ay naroroon. Isang pagpupulong kung saan ang reputasyon at kinabukasan ng kumpanya ay nakasalalay. Isang ideya, isang mapanganib, matapang at nakakatakot na ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ngiting hindi mainit at hindi masaya. Ang dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung sa kasal niya nagsimula ang lahat ng panlolokong ito, marahil nararapat lamang na sa harap ng buong mundong binuo ni Silang, doon din niya ito wawakasan. Ang ideya ng paghihiganti ay parang isang apoy na aalab sa loob ni Liwayway. Ngunit alam niya na ang galit lamang ay hindi sapat. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng mga sandatang hindi may kakaila. Ang video ng kasal ay isang malakas sa simula, ngunit kulang pa ito. Isa lamang itong patunay na naroon, si Dalisay. Kailangan niyang patunayan ang lahat ng namagitan sa kanila sa loob ng 5 taon. Hindi siya pwedeng magkamali. Isang maling galaw lang at malalaman ni Silang ang kanyang mga plano. Sa kapangyarihan at impluwensya nito, kaya nitong baliktarin ang lahat laban sa kanya. Kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya sa buong buhay niya. Sa pamamagitan ng isang kaibigang abogado na pinagkakatiwalaan niya ng lubos, na sinabihan lamang niya na may delikadong problemang pampamilya siyang inaasikaso, nakakuha siya ng pangalan. Isang pangalan ng isang pribadong investigador na kilala sa pagiging mahusay at, higit sa lahat, diskreto. Ang kanilang tagpuan ay isang maliit at hindi kilalang kapihan sa isang eskinita sa Maynila, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan ni Silang. Nagsuot si Liwayway ng simpleng damit, malaking salamin sa mata, at isang sombrero para hindi siya makilala. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa sarili niyang buhay. Ang investigador, isang lalaking nasa edad 50 na nagpakilalang si Mang Tonyo, ay hindi nagsasalita ng marami. Pinakinggan lamang niya ang kwento ni Liwayway, ang maikling bersyon nito na tinanggal ang lahat ng personal na sakit. Inilahad niya ang mga pangalan, ang hinala, at ang video. Kailangan ko ng patunay ng kanilang relasyon, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay matatag kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Mga litrato, mga video, itinerary ng mga biyahe, anumang magpapatunay na nagsisinungaling siya. Tumango lang si Mang Tonyo. Ang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. Magastos ang trabahong ito, Mrs. Hindi problema ang pera, mabilis niyang sagot. At sa unang pagkakataon ay nagpasalamat siya sa yaman na dati wala siyang pakialam. Naglabas siya ng isang makapal na sobre ng kashe. Ito ang paunang bayad. Ibibigay ko ang kahit magkano basta't makuha mo ang kailangan ko. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng pagpapanggap. Sa araw, si Liwayway ay ang perpektong asawa. Ngumingiti siya, nakikipag,
usap, at tinutupad ang kanyang mga tungkulin. Ngunit sa gabi, kapag natutulog na si Silang, ang kanyang isip ay gising na gising, naghihintay. Bawat text message na natatanggap niya ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. At isang hapon, tumating ang tawag. "May ipapakita ako sa inyo," sabi ng boses sa kabilang linya. Nagkita silang muli sa parehong kapihan. Inilapag ni Mang Tonyo ang isang brown envelope sa mesa. Walang salita. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Liwayway. Ang unang laman ay mga litrato. Ang una ay kuha sa lobby ng isang hotel sa Singapore. Magkasama sina Silang at Dalisay, nagtatawanan. Ang braso ni Silang ay nakaakbay sa baywang ni Dalisay na parang yun ang pinakatural na bagay sa mundo. Ang sumunod na litrato ay mas masakit. Kuha ito sa isang restaurant. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang ngiti sa mukha ni Silang, ang ngiting iyon ay isang ngiting matagal nang hindi ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiti ng tunay na kaligayahan, hindi ng obligasyon. May isa pang litrato kung saan sinusubuan ni Dalisay si Silang, at ang isa naman ay naglalakad sila sa isang parke. Ang ulo ni Dalisay ay nakasandal sa balikat ni Silang. Ang bawat litrato ay isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang sakit ay pisikal. Halos hindi siya makahinga. Pumalik sa kanyang alaala ang lahat ng tawag na sinagot niya mula sa business trips nito, ang mga I miss you at I love you na sinasabi nito sa telepono habang ang babaeng ito pala ang kasama niya. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa kanyang inaasahan. Mayroon pa, sabi ni Mang Tonyo. Itinuturo ang isa pang dokumento sa loob ng sobre. Nanginginig na kinuha iyon ni Liwayway. Isa itong kopya ng mga bank statement mula sa isang personal na account ni Silang na hindi niya alam na exist. Nakalista roon ng mga regular na money transfer, buwan. Sa loob ng 5 taon, walang palya. Ang pangalan ng tatanggap, Lalisay Cruz. Ang mga halaga ay hindi maliit. Sapat na para mabuhay ang isang tao sa luho. Sapat na para sustentuhan ang lahat ng mamahaling damit at biyahe na nakita niya sa social media nito. Hindi lang ito isang simpleng relasyon. Isa itong kasunduan, isang lihim na buhay na pinupunduhan ng kanyang asawa, damit ang perang dapat sana ay para sa kanilang pamilya. Isinara ni Liwayway ang sobre. Isang luhang hindi niya napigilan ng pumatak sa ibabaw nito. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi ito ang oras para umiyak. Anong ginagawa niya, Tapera? Tanong ni Liwayway. Ang boses niya ay malamig at walang emosyon. Saan niya ito dinadala? Uninga ng malalim si Mang Tonyo. Doon nagiging komplikado ang lahat, Mrs. Hindi niya lang ito ginagastos. Paisis sa aming paunang pagsisiyasat, mukhang iniipon niya ang malaking bahagi nito. Para saan? Hindi pa kami sigurado. Pero meron kaming lead. May mga transaksyon na uugnay sa kanya sa isang maliit na investment firm. Mukhang namumuhunan siya. Ang mga salitang iyon ay iwan ng isang nakakakilabot na pakiramdam kay Liwayway. Si Dalisay na kilala niya ay hindi basta. Palagi itong may plano, palagi itong may ambisyon. Hindi ito ang tipo ng babae na makukontento sa pagiging kabit ng habang buhay. Gusto kong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo, utos ni Liwayway. Gusto kong malaman kung anong investment firm yan.
Gusto kong malaman ng lahat. Walang ititira. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila ni Silang, pinagmasdan niya ito. Nagkukwento ito tungkol sa kanyang araw sa opisina, tungkol sa mga plano para sa kumpanya. Ngunit ang tanging nakikita ni Liwayway ay ang lalaki. Sa mga litrato, ang lalaking humahawak sa kamay ng ibang babae. Ang sakit ay unting nagbabago ng anyo sa kanyang puso. Mula sa pagiging purong kirot, ito'y naging isang matigas at malamig na galit. Isang galit na nagbibigay sa kanya ng lakas. Maya, habang uusap sila, tumunog ang telepono ni Mang Tonyo, isang text message. Nagpaalam si Liwayway na magpupunta sa banyo at doon niya ito binasa. Nisis, may nakuha na kami. Ang investment firm ay may kinalaman sa pagbili ng mga shares ng stock, shares ng Silangan Holdings. Halos mabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono. Biglang ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ang pera, ang katalinuhan ni Dalisay sa negosyo, ang ambisyon nito. Hindi lang ang asawa niya ang gusto nitong kunin. Gusto nitong kunin ang lahat. Pangmumot. Ang biyahe ni Liwayway pauwi mula sa kapihan ay parang isang panaginip. Ang mga pamilyar na kali ng Maynila ay tila dayuhan sa kanyang paningin. Ang ingay ng trapiko ay humina at naging isang malayong ugong. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mga salita ni Mang Tonyo, pagbili ng mga shares ng stock, shares ng Silangan Holdings. Kinabukasan, natanggap niya ang buong ulat. Isang makapal na sobre ang iniwan sa kanyang pubos na naglalaman ng mga dokumentong magiging sentensya sa kanyang kasal at magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Nagkulong siya sa silid, aklatan, ang lugar, kung saan niya unang nalaman ng kasinungalingan ni Silang. Dito rin niya haharapin ang buong katotohanan. Dahan niyang inilabas ang mga papel. Ang bawat pahina ay naglalaman ng masusing pananaliksik ni Mang Tonyo. Naroon ang lahat, isang shell corporation na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Hiraya Ventures. Isang pangalang puno ng pangarap, isang mapait na kabalintungan. Ang mga nakatalang direktor ay mga pangalang hindi niya kilala, malamang ay mga dumalamang. Ngunit ang iisang signatory sa lahat ng bank accounts ng kumpanya ay iisa lang, Dalisay Cruz. Ipinakita sa ulat kung paano, sa loob ng halos 5 taon, sistematikong binili ng Hiraya Ventures ang mga maliliit na porsyento ng shares ang Silangan Holdings. Ang target nito ay ang mga retiradong empleyado, mga malalayong kamag, anak ng mga ramos na hindi na interesado sa negosyo, at mga maliliit na investor na gustong mag-cash out. Ginawa ito ng dahan, tahimik at sa paraang hindi makatatawag ng pansin. Ang pondong ginamit, ang pera na buwan ipinapadala ni Silang. Naramdaman ni Liwayway na nalamig ang kanyang buong katawan habang binabasa ang mga detalye. Hindi ito isang simpleng plano. Ito ay isang obra, maestra ng panlilinlang. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena noong kolehiyo. Nasa economics class sila at si Dalisay ang laging nagtataas ng kamay, laging may tamang sagot. Minsan, habang aaral sila, sinabi nito sa kanya, ang pera ay kapangyarihan, Liway. At ang kapangyarihan, ang kumokontrol sa lahat. Ang mga taong tulad natin, kailangan nating maging mas matalino para makuha yan. Hindi niya pinansin ang sinabi nito noon. Inakala niyang isa lang iyong pilosopiya ng isang ambisyosang estudyante. Na yon, naiintindihan na niya. Hindi yun pilosopiya.
Iyon ay isang deklarasyon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang kabit sa kanyang isipan na bumubuo ng isang larawang nakapangigilabot. Ang pagkawala ni Dalisay bago, ang kasal, ang paglitaw nito bilang isang waiter, ang 5 taon ng lihim na relasyon, ang buwanang sustento. At ngayon, ito. Napagtanto ni Liwayway ang isang katotohanang masakit pa kaysa sa mismong pagtataksil. Hindi lang silang ang gusto ni Dalisay. Hindi lang nito gustong maging kabit. Gusto nitong maging siya. Gusto nitong angkinin ang kanyang buhay, ang kanyang posisyon bilang asawa ng CEO, ang kanyang lugar sa pamilya Ramos, at ang ultimong premyo, ang isang makabuluhang bahagi ng Silangan Holdings. Hindi ito papasok bilang isang kabit na itinatago. Papasok ito bilang isang kasosyo, isang may-ari, isang taong may karapatan, isang taong hindi na pwedeng basta itapon na lang. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga papel ay nagkalat sa mesa. Ang lalim ng plano ni Dalisay ay halos hindi niya kayang arukin. 5 taon. 5 taon nitong pinagtiyagaan ang bawat hakbang, bawat galaw. Habang siya, si Liwayway, ay masayang nabubuhay sa isang kasinungalingan. Walang malay na unti nang ginuguho ang pundasyon ng kanyang mundo. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang aralan ng lahat, tumayo si Liwayway at pumasok sa kanyang walk-in closet. Ang silid ay puno ng mga damit, sapatos, at bag na nagkakahalaga ng milyon. Mga regalo lahat ni silang. Mga simbolo ng pagmamahal nito. Hinaplos niya ang isang seda na bestida. Dati, ang mga ito ay nagbibigay sa kanya ng saya. Ngayon, para lamang itong mga costume, isang uniforme, para sa papel na ginagampanan niya, ang masaya at kontentong Mrs. Ramos. Ngunit tapos na ang pag-arte. Ang laban na haharapin niya ay hindi na laban para sa isang silang pagsasama. Ito ay laban para sa kanyang dignidad, para sa kanyang kinabukasan, at para sa legasya ng pamilyang sinubukan siyang silain. May determinasyon sa kanyang mga mata. Lumabas siya ng closet at nagtungo sa bodega, sa basement ng kanilang bahay, isang lugar na puno ng mga lumang gamit, isang libi niya ng mga nakalimutang alaala. Sa isang sulok, sa ilalim ng mga luma at maalikabok na kahon, natagpuan niya ang hinahanap niya, isang itim na pelican cast. Pinuksan niya ito. Sa loob, ligtas na nakalagay sa makapal na phone, ay ang original na set ng mga hard drive na naglalaman ng lahat ng raw footage ng kanilang kasal. Ang kopya sa home theater ay isang edited version lamang. Ito ang original. Ang lahat ng kuha, ang lahat ng anggulo. Kinuha niya ang isa sa mga hard drive. Malamig ito at mabigat sa kanyang palad. Tinitigan niya ito na parang isang sundalong nakatingin sa kanyang sandata, bago sumabak sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Hindi na ito isang video ng masasayang alaala. Isa na itong sandata, at alam na ni Liwayway kung paano niya ito gagamitin. Ang sumunod na mga araw para kay Liwayway ay naging isang ehersisyo ng kontrol at pagtitigil. Bawat umaga, ngingitian niya si Silang. Bawat gabi, hahalikan niya ito bago matulog. Nagmistula siyang isang perpektong artista sa isang entabladong siya mismo ang hindi nakakaalam, naguguho na. Ang bawat kilos ng pagmamahal ay isang tabing na nagkukubli sa isang pusong nagyayelo sa galit at isang isipang abala sa pagpaplano. Ang una niyang hakbang ay ang paghahanap ng tamang tao. Hindi niya ito pwedeng gawin mag-isa.
Sa tulong ulit ng kanyang pinagkakatiwala ang abogado, nakahanap siya ng isang freelance na video editor, isang batang henyo na nagngangalang Ben na kilala sa kanyang husay sa storytelling at, higit sa lahat, sa kanyang kakayahang mag-ingat ng sikreto. Ang kanilang pagkikita ay ginawa sa studio ni Ben, isang maliit, ngunit high-tech na espasyo na nakatago sa isang gusali sa Quezon City. Dala ni Liwayway ang hard drive na parang isang bombang malapit nang sumabog. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Maang? Tanong ni Ben, isang binatang may makapal na salamin at masiglang mga mata. Gusto kong gumawa ng isang surprise anniversary video para sa aking asawa, paliwanag ni Liwayway. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kasinungalingan. Ang aming annual stockholders meeting ay malapit na at gusto ko siyang sorpresahin sa harap ng lahat. Gusto kong ipakita ang aming love story simula sa aming kasal. Nagliwanag ang mukha ni Ben. Wow! Ang sweet niyo naman po, Maang. Sige po, I would be honored to help. Ibinigay ni Liwayway ang hard drive. Narito ang lahat ng raw footage ng aming kasal. Gusto ko ng isang video na magpapakita ng lahat ng emosyon ng araw na yan. Gawin mo itong parang isang pelikula, dramatic, moving, unforgettable. Sa mga sumunod na araw, ang laptop ni Liwayway ay naging kanyang mundo. Ipinadala sa kanya ni Ben ang lahat ng raw footage na naka-upload sa isang secure na server. At doon, sa katahimikan ng gabi habang mahimbing na natutulog si silang sa tabi niya, sinimula ni Liwayway ang kanyang masusing trabaho. Hindi na siya ang Liwayway na umiiyak habang pinapanood ang masasayang alaala. Isa na siyang direktor na naghahanap ng perpektong anggulo. Isa siyang detective na naghahanap ng mga ebidensya. Pinanood niya ang bawat segundo ng halos 10 oras na footage. Ang kanyang mga mata ay hindi napapagod. Ang kanyang isip ay matalas na parang isang labaha. Inoon niya ang pansin sa bawat eksenang naroroon si Dalisay. Nahanap niya ang isang kuha kung saan dumaan si silang sa likuran ng mga bisita para batiin ang isang kamag-anak. Sa pagdaan nito, ang kamay nito ay bahagyang dumantay sa braso ni Dalisay, isang haplos na tumagal lamang ng 1 segundo. Ngunit sa slow motion, ito'y isang malinaw na pagkilos ng pagkakamabutihan. Mayroon ding isang anggulo mula sa isang malayong kamera na nakakuha sa kanila sa labas ng simbahan habang abala ang lahat sa pagbati. Sa bagong kasal, nakatayo sina Silang at Dalisay sa isang sulok. Walang tunog, ngunit malinaw sa paggalaw ng kanilang mga labi na sila ay nag-uusap. Ang ngiti sa mukha ni Silang habang kausap, ito ay iba. May lihin, may pang-akit. Ang pinakamatinding nahanap niya ay isang kuha sa reception. Habang nagbibigay ng talumpati ang ama ni Liwayway, ang kamera ay nagpan sa mga bisita. Sa isang iglap, nahadip nito si Dalisay na nakatitig ng diretso sa kanya habang siya ay nasa presidential table. Ang mga mata nito ay puno ng inggit, pait, at isang halos hindi maitagong pagbabanta. Kinopiyan ni Liwayway ang lahat ng time code na mga eksenang ito. Sinamahan niya ito ng mga literatong galing kay Mang Tonyo, at ang pinakahuli, isang screenshot ng mga bank transfer. Ipinadala niya ang lahat ng ito kay Ben na may kasamang detalyadong instructions. Ben, gusto kong simulan ng video sa pinakamasayang bahagi. Ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako, sulat niya sa email. Gawin napakaganda. Lagyan mo ng pinakaromantikong musika. Pagkatapos, sa gitna, gusto kong biglang magbago ang lahat.
Gusto kong mag-somosyon. Focus sa babaeng ito at inilakip niya ang isang malinaw na litrato ni Dalisay. Cut mo sa pagitan ng mga eksena niya sa kasal at ng mga litratong ito mula sa mga business trip. At sa dulo, gusto kong lumabas ang mga bank statement na ito habang ang huling imahe ay ang mukha niya sa kasal. Ang musika dapat maging parang isang horror movie. Habang naghahapunan, sila, isang gabi, masayang nagkukuwento silang tungkol sa isang bagong deal na isinara niya. This is a big win for us, mahal. The company is stronger than ever. Mumiti si Liwayway, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm so proud of you, mahal. You deserve all the success. At karapat, dapat ka rin sa lahat ng kabayarang malapit mo nang harapin, dugtong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang malamig na galit ay naging kanyang kalasad. Ang sakit ay naging kanyang panggatong. Kinabukasan, nakatanggap siya ng email mula kay Ben. Sabi siya, first draft. Naninginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang play. Ang radio ay perperpo. Mas mahusay pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang pagbabago mula sa isang fairy tale, pwedeng patungo sa isang bangungot ng kataksilan ay napakagaling na pagkakagawa. Nakaramdam siya ng isang munding kirot habang pinapanood ang simula. Ngunit nang lumabas ang mukha ni Dalisay, ang kirot ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumawag ang telepono niya, si Ben. Ma'am Luway, napanood niyo na po ba? Tanong nito, may aalinlangan sa boss. Okay lang po ba yung ginawa ko? Medyo matindi po kasi yung dating, lalo na yung huling bahagi. Sigurado po ba kayong gusto niyong isama yung eksena ng babaeng naka-uniforme? Ang mga titig niya po kasi medyo nakakatakot. Napangiti si Liwayway, isang malamig at walang galak ng ngiti. Pen, perpekto ang ginawa mo, uminga siya ng malalim bago sumagot. Huwag mong aalisin. Iyan ang pinakaimportanteng parte ng buong palabas. Isang araw na lang ang natitira bago ang paghuhukom. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Ramos ay tila hindi gumagalaw, mabigat, at puno ng mga hindi sinasabing salita. Sa ibabaw, ang lahat ay perpekto. Ang almusal ay inihain ng maayos. Ang mga damit ni Silang ay nakaplansya. At ang mga ngiti ni Liwayway ay kasing tamis ng dati. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, isang digmaan ang nag-aalab. Sa hapunan, sa bisperas ng pagpupulong, masigla at puno ng enerhiya si Silang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik, tulad ng isang general na sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Tisisit, mahal, sabi niya habang pinuputo lang kanyang stick. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Bukas ay isang malaking araw para sa Silangan Holdings. Isang malaking araw para sa atin. Pinanatili ni Liwayway ang isang kalmadong ekspresyon. Mukhang napakasaya mo. May maganda bang balita? Tumango si Silang. Ang ngiti ay halos hindi magkasya sa kanyang mukha. Mayroon akong isang malaking sorpresa para sa board bukas. Isang bagong partner na magpapasok ng bagong dugo sa kumpanya. Someone short, aggressive and has a vision for the future. Ito na ang magpapatibay sa posisyon natin sa industriya sa mga susunod na dekada. Naramdaman ni Liwayway ang paghigpit ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya ipinahalata. Isang bagong partner. Hindi mo ito nabanggit sa akin.
Siyempre, it's a surprise eh. Tawa ni Silang. Matagal ko itong plinano at bukas sa harap ng lahat, ipapakilala ko siya. Lahat sila ay mamamangha. Ako rin. Naisip ni Liwayway. Mamamangha rin ako sa kapal ng mukha mo. Ngumiti lamang siya at itinaas ang kanyang kupita. Kung ganoon, isang tagay para sa iyong sorpresa. Sana ay maging matagumpay ang lahat bukas. Pagkatapos ng hapunan, umakyat si Liwayway sa kanilang silid. Tumiretso siya sa kanyang walk-in closet. Nilagpasan niya ang mga hanay ng mga damit na may malalambot na kulay at tela. Ang mga damit na sumisimbolo sa Liwayway na kilala ng lahat. Sa pinakadulo, kinuha niya ang isang damit na matagal na niyang hindi isinusuot. Isang power dress, kulay dugo. Ang tila ay makapal at may istruktura. Ang hiwa ay matalim at malinis. Isinabit niya ito sa labas ng aparador. Iyon ang kanyang isusuot bukas. Hindi yun kasuotan ng isang asawa na sumusuporta lang. Iyon ay baluti. Kinagabihan, hindi mapakali si Liwayway. Habang si Silang ay abala sa kanyang mga papeles sa study room, nagpaalam siyang lalabas, sandali, para magpahangin. Ngunit ang kanyang mga pa ay may sariling isip. Dinala siya nito sa isang lugar na puno ng alaala, Kapihan Hiraya. Pareho pa rin ang itsura nito. Ang amoy ng bagong giniling na kape, ang mahinang tubtob, ang mga pamilyar na kasangkapan. Umupo siya sa kanilang paboritong pwesto, sa may bintana. Dito sila madalas tumambay ni Dalisay pagkatapos ng klase. Uusapan ng kanilang mga pangarap. Hiraya, ang bunga ng pag-asa. Napakasalungat. Nag-order siya ng kape at tahimik na umupo. Hinahayaang bumalik ang mga alaala, ang mga tawanan, ang mga sikreto, ang mga pangakong binitawan sa loob ng kapehang ito. Dito niya, unang ikinuwento kay Dalisay na nililigawan siya ni Silang. Ang saya sa mukha ng kaibigan niya noon. Totoo kaya yon? O isa na rin yung parte? Ang sakit ng pagkakaibigang nawala ay muling kumirot sa kanyang puso, marahil sa huling pagkakataon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod, ngunit ang mga mata ay nag-apoy. Ito na ang kanyang paalam sa pagkakaibigan, paalam sa kahinaan, paalam sa Liwayway na nagmahal ng bulag. Habang pauwi na siya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Pinuksan niya ito. Ang laman ng mensahe ay simple, ngunit puno ng pagbabanta. Mag-ingat ka bukas. Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, walang pangalan. Ngunit alam na alam ni Liwayway kung kanino galing. Si Dalisay. Ang kayabangan nito ay hindi na maikubli. Sigurado itong panalo na. Nagpapadala na ito ng babala sa reyna na malapit na nitong mapatalsik. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang takot na inaasahan niyang mararamdaman ay wala roon. Ang pumalit ay isang matinding kalinawan. Huminto siya sa paglalakad. Ang mga ilaw ng kalye ay nagbibigay anino sa kanyang mukha. Dahan niyang tinipa ang kanyang sagot. Kita tayo sa meeting. Ay mali. See you sa meeting. May salaw stakeholder. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, pinatay niya ang kanyang telepono. Pinuputol ang anumang posibleng sagot.
Nagsimula siyang maglakad pa uwi. Ang bawat hakbang ay mas matatag kaysa dati. Tapos na ang paghihintay. Handa na siya para sa bagyo. Ang katahimikan na sumalubong kay Liwayway, pagpasok niya sa bahay ay mas nakabibingi kaysa sa ingay ng kanyang isipan. Si Silang ay nasa study room pa rin, abala sa paghahanda para sa kanyang malaking araw. Isa si Liwayway sa malawak na sala na papalibutan ng mga mubes na nagkakahalaga ng malaking halaga. Ngunit na yon ay parang mga pananda lamang sa isang sementeryo ng mga alaala. Hindi siya umakyat kaagad. Sa halip, nagsimula siyang maglakad, lakad sa kabahayan, na parang isang multo sa sarili niyang tahanan. Bawat sulok ay may kwento. Bawat bagay ay may bigat. Pinagmasdan niya ang grand piano sa sala. Naalala niya noong anibersaryo nila, tinugtugan siya ni Silang ng paborito nilang kanta. Iyon ba ay para sa kanya? O isang ensayo para sa babaeng tunay na nagpapatibok ng puso nito? Tumaan siya sa kanilang hapag, kainan, kung saan hindi na mabilang ang mga salo na kanilang pinagsamahan, ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, ang mga pangako. Lahat ba yun ay isang malaking pagbabalat? Kayo? Pumasok siya sa kanilang silid. Ang malaking kama, na dati simbolo ng kanilang iisa ay tila isang malawak at malamig na disyerto. Ang lahat ng init at pagmamahal na naramdaman niya roon ay napalitan ng lamig ng kataksilan. Ang bahay na ito, ang buhay na ito, wala na itong halaga. Ito ay isang magandang hawla na gawa sa ginto, ngunit hawla pa rin. Ang kanyang mga mata ay napadako sa padel sa tapat ng kanilang kama. Naroon, sa isang mamahaling silver frame, ang kanilang larawan noong kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang puno ng asa at ibig. Ang Liwayway sa larawan ay iba sa kanya ngayon. Ang babaeng iyon ay inosente, mapagtiwala, at walang malay sa ahas na nasa kanyang tabi. Ito ang sandali ng all is lost para sa kanya. Ang pagtanggap na ang lahat ng pinaniwalaan niya ay isang kasinungalingan. Ang 5 taon ng kanyang buhay ay itinayo sa isang pundasyong buhangin. Ang aasawa niya ay tapos na. Ang pamilyang pinangarap niyang buuin ay isang ilusyon lamang. Wala na siyang babalikan. Wala na siyang mawawala pa. At sa pagtanggap na yon, isang kakaibang kalinawan ang kanyang naramdaman. Ang takot ay nawala. Ang sakit ay ngutete at naging isang bagay na mas matigas, katatagan. Dahan, lumapit siya sa pader. Maingat niyang ibinaba ang kanilang wedding photo. Malamig ang salamin sa kanyang mga daliri. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Hindi na may pahit kundi may isang uri ng pamamaalam. Pagkatapos, dinala niya ito sa kanyang walk-in closet at itinago sa pinakailalim ng isang kahon, simbolo ng isang kabanatang isinara na. Umupo siya sa kanyang maliit na study table at kumuha ng isang piraso ng mamahaling stationery at isang pluma. Ngunit hindi ito sulat para kay Silang. Hindi rin ito para kay Delisay. Ito ay isang sulat para sa kanyang sarili sa hinaharap, para sa liwayway ng bukas. Isinusulat ko ito sa gabi, bago mabago ang lahat. Kung binabasa mo ito ngayon, ibig sabihin ay nagtagumpay ka. Nalagpasan mo ang pinakamadilim na gabi ng iyong buhay. Ngayong gabi, naramdaman kong nawala ang lahat sa akin. Ang pag-ibig, ang tiwala, ang pangarap. Ngunit sa pagkawala ng lahat ng yon,
may isang bagay akong natagpuan, ang aking sarili. Huwag mong kalimutan ng sakit na naramdaman mo ngayon, hindi para magtanim ng galit, kundi para hindi mo na muling hayaan ang sino man na tapakan ng iyong pagkaro. Tandaan mo na ang iyong halaga ay hindi nasusukat ng pagmamahal ng isang lalaki o ng karangyaan ng iyong buhay. Ang iyong halaga ay nasa iyong katatagan, sa iyong kakayahang bumangon mula sa pagkawasak. Maging malaya ka. Maging matapang ka. At higit sa lahat, maging isang bagong bukang, liwayway ka. Huwag kang matakot magsimulang muli. Tinupin niya ang sulat at inilagay sa loob ng isang libro. Pagtatapos noon, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Wala ng luha, wala ng galit. Tanging isang tahimik at matatag na determinasyon na lamang ang natira. Hindi na siya bumalik sa kama. Sa halip, nagtungo siya sa balkonahe ng kanilang silid. Naupo siya roon. Pinapanood ang kadiliman ng gabi habang dahang nagiging kulay, abo ang kalangitan. At pagkatapos, nangyari ito. Ang unang sinag ng araw ay sumilip sa abot. Anaw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa madilim na ulap. Ang bukang, liwayway, ang kanyang pangalan. Abang pinapanood niya ang pagsikat ng araw, naramdaman niya na tila may isang bagong araw din na sumisikat sa loob ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang bagong buhay. Sa gitna ng tahimik na sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na sa ilalim ng pangalang Angel, ang kanyang assistant na tumutulong sa kanya sa mga technical na paghahanda. Sinagot niya ito. Ang boses niya ay kalmado at hindi nanginginig. Hello. Ready na po ang lahat. Ma'am, sabi ng professional na boses sa kabilang linya. Set up na po sa conference room. The video will play on the right after Mr. Ramos' speech just as you instructed. Tumingin si Liwayway sa sumisikat na araw. Ang liwanag nito ay tumatama sa kanyang mukha. Good, sagot niya. Proceed planned. Ang Grand Conference Room ng Silangan Holdings ay puno ng mga taong makapangyarihan. Ang lalaki at babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang kanilang mga bulungan ay tungkol sa milyong peso at sa kinabukasan ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at tensyon. Ngunit nang bumukasa ang malaking pinto, ang bulungan, ay sandaling tumigil. Pumasok si Liwayway. Ang kanyang pulang damit ay isang sigaw sa gitna ng dagat ng mga itim, abo, at navy blue na business suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kulorete lamang, ngunit sapat na upang bigyang diin ang talin ng kanyang mga mata. Naglalakad siya nang may kumpiyansa. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa makintab na sahig. Hindi siya ang asawa ng CEO na laging nakangiti sa isang tabi. Ngayon, isa siyang presensya. Isang puwalsang hindi inaasahan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya, puno ng pagtataka at paghanga. Nakita niya ang biyenan niyang lalaki, si Don Ricardo Ramos, ang patriarch ng pamilya, na bahagyang tumango sa kanya bilang pagbati. Nginitian niya ito, isang ngiting magalang ngunit walang init. Dinala siya ng kanyang mga mata sa hanay ng mga upuan pa sa mga stockholder. At doon, nakita niya ito, si Dalisay Cruz. Nakaupo ito
na parang isang reyna sa kanyang trono. Nakasuot ito ng isang mamahaling puting kasuotan, isang malinaw na paghamon sa pula niyang damit. Ang buhok nito ay perpektong nakaayos. Ang mukha ay puno ng isang mapanuring ngiti. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiti ni Dalisay ay bahagyang lumawak. Isang ngiti ng tagumpay. Isang ngiting nagsasabing, "Ako na ang mananalo." Wala ka nang maglagawa. Hindi umiwas ng tingin si Liwayway. Silalubong niya ang titig nito. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader, hindi nagpapakita ng anumang emosyon, isang tahimik na deklarasyon ng digma. Maya, pumasok na rin si silang kasama ang ibang mga board member. Lumakad ito ng may awtoridad. Binabati ang mga tao sa kaliwat kanan. Nang makita niya si Liwayway, lumapit ito at humalik sa kanyang pisngi. "You look stunning, mahal." Bulong nito, walang kamalay, malay sa bagyong nakatago sa likod ng kalmadong mukha ng kanyang asawa. "I just wanted to make sure I look my best for your big day," sagot ni Liwayway. Ang boses ay parang pulot na may lason. Umupo siya sa upuang nakalaan para sa kanya sa unang hilara sa likod lamang ni Silang. Mula doon, kita niya ang lahat, ang mukha ng bawat board member, ang reaksyon ng mga stockholder, at ang mapagmataas na tindig ni Dalisay. Nagsimula ang pagpupulong, mga ulat sa pananalapi, mga pagtataya sa merkado, mga technical na usapan na lumilipad sa area. Ngunit si Liwayway ay hindi nakikinig. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa paghihintay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit kontrolado, tulad ng isang segundong kamay ng isang orasan na papalapit na sa hating gabi. Sa wakas, dumating ang oras. Pumayo si Silang at nagtungo sa lectern. Ang kanyang presensya ay malakas. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Mga galang na miyembro ng board, mga minamahal na stockholder, isang magandang umaga sa inyong lahat. Panimulan niya. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga tagumpay ng kumpanya sa nakalipas na taon. Mga salitang puno ng papuri sa sarili. Mga pangakong puno ng kasinungalingan habang nagsasalita siya tungkol sa integrity, trust, at Connie de Lewis bilang pundasyon ng Silangan Holdings. Naramdaman ni Liwayway ang akyat ng pagkasuklam sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya si Dalisay na nakikinig na may isang mapanuyang ngiti na parabang siya ang lihim na arkitekto ng lahat ng tagumpay na ito. At ngayon, pagpapatuloy ni Silang, papalapit na sa kasukbulan ng kanyang talumpati, bilang pagtingin sa hinaharap. Mayroon tayong gagawing isang malaking hakbang, isang bagong partnership na magdadala sa Silangan Holdings sa panibagong taas. Ito na, nakita ni Liwayway ang angat ng baba ni Dalisay, anda nang tumayo. Ngunit bago pa matapos ni Silang ang kanyang sasabihin, itinaas ni Liwayway ang kanyang kamay at nagbigay ng isang bahagyang senyas sa kanyang assistant na si Angel, na nakatayo malapit sa technical booth sa likuran. Nakita ni Angel ang senyas at tumango. At para ipagdiwang ang ating mga tagumpay sa nakalipas na 5 taon, ang aking pinakamamahal na asawa, si Liwayway, ay may inihandang isang espesyal na video presentation para sa ating lahat. Ngumiti si Silang sa kanya, isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal na peke. "Mahal, the floor is yours." Ang ngiti ni Dalisay ay bahagyang nawala, napalitan ng pagtataka. Hindi ito kasama sa plano. Tumayo si Liwayway. Ang lahat ng ilaw sa silid ay bahagyang humina, at ang atensyon ng lahat ay napunta sa malaking screen sa likod ng entablado. Lumapit siya sa tabi ni Silang
at kinuha ang mikropono. "Salamat, mahal," sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalinaw-ngaw sa buong silid. "Bago natin kilalanin ang bagong partner na magpapabago sa ating kumpanya, nais ko muna sanang balikan ang araw kung saan nagsimula ang lahat." Ang mukha ni Silang ay nagpakita ng bahagyang pagkalito, ngunit ngumiti pa rin ito. Si Dalisay naman ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit sa hinala. Ang malaking screen ay nagsimulang magliwanag. Ang unang imahe na lumabas ay ang simbahan, kasabay ng isang napakagandang tugtugin. Nagsimula na ang palabas. Nagsimula ang video sa isang fairytale. Ang malamig na tunog ng isang violin ay pumuno sa silid habang ipinapakita ang mga imahe ng isang perpektong kasal. Si Liwayway naglalakad sa pasilyo, sisilang na may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, ang kanilang unang halik bilang mag-asawa. Ang mga bulungan ng paghanga at pagsang-ayon ay maririnig mula sa mga manonood. Napangiti si Silang. Hinawakan pa ang kamay ni Liwayway na para bang sinasabing salamat dito. Ngunit hindi gumandi ng hawak si Liwayway. Nanatiling malamig ang kanyang kamay. Unti, habang nagpapatuloy ang video, ang musika ay nagsimulang magbago. Ang malambing na violin ay dahang napalitan ng isang solong, mabagal na nota ng piano na lumilikha ng isang pakiramdam ng paparating na panganib. Ang mga eksena ay nagsimulang slow motion. Ang kamera ay tila may sariling isip, hinahanap ang isang partikular na mukha sa karamihan. At doon, lumitaw ito. Ang mukha ni Dalisay, nakasuot ng uniforme ng waiter. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Liwayway. Ang video ay nagpaos sa kanyang mukha sa loob ng 3 mahahabang segundo. Ang katahimikan sa conference room ay nakabibingi. Ang mga tao ay nagsimulang magtaka. Napakunot ang kanilang mga noo. Ano ang ibig sabihin nito? Iglang cut ang eksena. Ang sumunod na lumabas ay isang litrato. Ang litrato ni Silang at Dalisay sa lobby ng hotel sa Singapore. Ang braso ni Silang ay nakaakbay ng mahigpit sa baywang ng babae. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Bago pa man react ang sinuman, mabilis na nagpalit ang mga imahe, ang video ng kasal, ang lihim na pagdantay ng kamay ni Silang sa braso ni Dalisay. Ang litrato, ang kanilang mga kamay na magkahawak sa ibabaw ng mesa sa isang mamahaling restaurant. Ang video ng kasal, ang kanilang lihim na pag-uusap sa labas ng simbahan. Ang litrato, si Dalisay nakasandal sa balikat ni Silang habang naglalakad sa isang parke sa Japan. Ang musikang ngayon ay ganap nang nawala. Pinalitan ng isang mababang, nakakakilabot na tunog. Ang montage ng kataksilan ay walang tigil na ipinapakita. Bawat imahe ay isang sampal sa mukha ng bawat taong naroroon, lalo na sa pamilya Ramos. Ang mukha ni Silang ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa pagkabigla, at ngayon ay sa purong takot. Namutla siya. Ang kanyang mga mata ay nanalaki habang nakatitig sa screen. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Si Dalisay naman ay nanatiling nakaupo, ngunit ang kanyang mapagmataas na tindig ay nawala na. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang suot na damit. Ang huling bahagi ng video, ang pinakamatindi. Lumabas sa screen, isa ang mga kopya ng bank transfer, ang pangalan ni Silang, ang pangalan ni Dalisay,
ang malalaking halaga, ang mga petsa na tumutugma sa kanilang mga lihim na bakasyon. Ang mga bulungan sa silid ay naging malakas na pag-uusap. Ang pagkabigla ay naging garit. Ang mga board member ay napatingin kay silang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasukulam. Anong kalokohan ito? Ulong ni silang, sapat na para marinig ni Liwayway. Ngunit hindi pa, tapos ang palabas. Ang huling imahe na ipinakita ay isang split screen. Sa kaliwa, ang larawan ni Liwayway at Dalisay noong kolehiyong masaya at puno ng pangarap. Sa kanan, ang close-up shot ng mukha ni Dalisay mula sa kasal, ang mukha na puno ng inggit at pait. At sa ilalim, lumabas ang mga salita, isinulat sa simple at eleganteng font. May mga pagkakaiigan na hindi na mamatay. Nagiging kataksilan lang. Pagkatapos ng ilang segundo ng nakabibinging katahimikan, ang screen ay naging itin. Tuon na kinuha ni Liwayway ang mikropono. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang pulang damit ay parang isang aalab na apoy. Inarap niya ang lahat. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matalim na parang yelo. Mga ginang at Ginoo, panimula niya. Ang kanyang tingin ay diretso sa mga mata ni Don Ricardo Camus. Ang lalaking iyan. At itinuro niya si silang. Na ngayon ay nanginginig na sa kanyang kinatatayuan, ay nagsalita tungkol sa integridad, sa tiwala, sa pamilya. At ng babaeng iyon, itinuro naman niya si Dalisay, na ngayon ay tila lumiliit sa kanyang upuan, ang hilayan na nagmamay. Ari ng 2%, 2.0% ng kumpanyang ito ay ang bunga ng lahat ng integridad at tiwalang iyon. Umarap siya sa kanyang asawa. Silang, mahal, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng pang-uuyam. Hindi mo na kailangang itago pa, ipakilala mo na siya. Tumingin siya sa buong audience. Ang kanyang boses ay tumaas ng may autoridad. Ladies and gentlemen of the board, mga kapwa ko stockholder, I present to you the new partner that my husband was so excited to introduce. Sa sandaling iyon, isang malakas na sigaw ang bumasag sa tensyon. Silang. Si Don Ricardo Ramos, ang matandang patriarch, ay nakatayo na. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumilitaw. Ang kanyang mga mata ay aapoy habang nakaturo ang naninginig niyang daliri sa kanyang sariling anak. Ang sigaw na yon ay hindi lang sigaw ng isang ama. Iyon ay ang tunog ng isang imperyong nagsisimulang gumuho. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan sa loob ng conference room ng Silangan Holdings. Ang iskandalo ay naging laman ng bawat balita sa negosyo sa loob ng maraming linggo. Ngunit tulad ng lahat, ang bagyo, ito'y humupa rin. Sa isang maliit, ngunit maaliwalas na opisina sa isang building sa Ortigas, ang amoy ng kape ay humahalo sa sikat ng araw na pumapasok mula sa malaking bintana. Walang mga mamahaling palamuti, aning mga simpleng tasangkapan at mga halamang nagbibigay buhay sa paligid. Sa pader, nakasulat sa simpleng letra ang pangalan ng opisina, Fondasyon Bukang Liwayway. Nakaupo sa kanyang mesa si Liwayway. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Wala na ang mga alahas na diamante. Wala na ang mga signature na damit. Ngunit ang liwanag sa kanyang mukha ay higit pa sa anumang kislap ng mamahaling bato. May kapayapaan sa kanyang mga mata, isang kapanatagan na hindi mabibili ng pera. Abala siya sa
aayos ng mga dokumento para sa isang bagong benepisyaryo ng kanyang pundasyon, isang organisasyong itinayo niya para tulungan ang mga babaeng biktima ng panloloko at emosyonal na aabuso na makapagsimulang muli. Ang pera ay galing sa pagbebenta niya ng lahat ng kanyang share sa Silangan Holdings at sa malaking bahagi ng kanyang nakuha mula sa dibolsyo. Ang gulo ay mabilis na natapos. Si Silang ay sa pilitang resign ng kanyang sariling ama. Ang kahihiyan ay masyadong malaki para sa pamilya Ramos. Ang kanilang dibolsyo ay naging mabilis at magastos para sa panig ni Silang na wala nang magawa, kundi ang pumirma. Si Dalisay naman, pagkatapos ng kahihiyan, ay naging isang sosyal parya. Ang kanyang mga pinaghirapang shares ay halos mawala ng halaga dahil walang gustong makipagnegosyo sa kanya. Ang kanyang pangarap na maging reyna ay naging isang bangungot. Isang araw, nagkita sila ni Silang sa huling pagkakataon sa opisina ng kanilang mga abogado para pirmahan ang mga huling dokumento. Nagulat si Liwayway sa itsura nito. Ang dating makisig at makapangyarihang CEO ay tila tumanda ng 10 taon. May mga puting buhok na sa kanyang sentido at ang kanyang mga mata ay pagod at walang buhay. Liway, sabi nito. Ang boses ay paos. Wala akong ibang hihilingin kundi ang patawad mo. Alam kong huli na ang lahat, pero sana balang araw. Titigan siya ni Liwayway. Hindi na may galit kundi may isang uri ng habag. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Inapatawad na kita, Silang, mahinahon niyang sagot. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako. Pagkatapos pirmahan ng mga papel, tumayo siya at hindi na lumingon pa. Isang linggo pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang sulat sa koreo. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit kilala niya ang sulat, kamay. Galing ito kay Dalisay. Pinuksan niya ito sa kanyang opisina. Ang sulat ay puno ng paninisi at mapapait ng salita. Siya raw ang may kasalanan. Siya raw ang umagaw sa dapat ay para sa kanya. Siya raw ang mapagpanggap. Walang kahit isang salita ng pagsisisi. Pinasa ni Liwayway ang sulat mula simula hanggang dulo. Hindi siya nakaramdam ng galit. Anging awa na lamang. Pagkatapos, mahinahon niyang tinupi ang sulat, ginusot ito, at itinapon sa basurahan. Ang mga laso ng nakaraan ay wala ng lugar sa kanyang bagong buhay. At ngayon, pagkatapos ng isang mahabang araw sa pundasyon, dinala ni Liwayway ang kanyang sarili sa isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan, isang tahimik na beach sa Batangas. Naglalakad siya sa dalampasigan. Ang kanyang mga paa ay nilalaro ng papalapit at papalayo ng mga alon. Ang araw ay dahang lumulubob, iiwan ng mga kulay kahel, lila at rosas sa kalangitan. Ang hangin ay sariwa at malinis. Naupo siya sa buhangin, niyakap ang kanyang mga tuhod, at pinanood ang paglubob ng araw. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo. Isang ngiting malaya. Hindi na siya si Mrs. Ramos, ang asawa ng CEO. Hindi na siya ang babaeng niloko. Siya na lang si Liwayway. At sapat na yon, handa na siyang harapin ang anumang bukas na darating. Isang bagong bukang Liwayway. Habang abala siya sa kanyang pag-iisip, isang magalang na boses ang pumutol sa katahimikan. Miss, excuse me. Isa ka lang. Luningon siya.
Isang lalaki, ang nakatayo hindi kalayuan sa kanya, may hawak na kamera at may isang magiliw. Nguit magalang na ngiti sa mga labi. Mukha itong simple, malayo sa karangyaan na dati niyang kinasanayan. Bahagyang nanigas si Liwayway. Isang natural na reaksyon mula sa isang taong nagputong mag-ingat. Ngunit wala siyang nakitang masamang intensyon sa mga mata nito. Anging pagtataka lamang. Pasensya na sa abala, pagpapatuloy ng lalaki na tila naramdaman ng kanyang pag-aalinlangan. Ang ganda kasi ng paglubog ng araw mula sa anggulong ito. Naisip ko lang baka okay lang na kumuha ng ilang litrato malapit dito. Pinagmasdan siya ni Liwayway. Ang tanong ay magalang. Ang intensyon ay tila malinis. Dahan, isang maliit na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Hindi naman. Sige lang, sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmado. Tumango ang lalaki bilang pasasalamat at nagsimulang kumuha ng mga litrato ng papalubog na araw. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba nito ang kamera. Sulit ang mahabang biyahe para dito, sabi nito na nakatingin sa karagatan. Sumang, ayon si Liwayway. Oo nga. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila, habang sabay nilang pinapanood ang huling piraso ng araw na lamunin ng dagat. Ako nga pala si Marco, sabi ng lalaki, inilahad ang kanyang kamay. Tiningnan ni Liwayway ang nakalahad na kamay. Pagkatapos ng isang sandali, tinanggap niya ito. Ang kanyang hawak ay matatag. Liwayway, sagot niya. Hindi Liwayway Ramos. Hindi Liwayway Salcedo. Liwayway lang. At sa unang magkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya na yon ay sapat na. At dito po, nagtatapos ang paglalakbay ni Liwayway, isang paglalakbay mula sa sakit patungo sa bagilong, at mula sa kadiliman patungo sa sarili niyang bukang. Liwayway, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat pagtibok ng kanyang puso, at sa bawat hakbang niya tungo sa katotohanan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko po ang bigat ng pinagdaanan ni Liwayway. Hindi po madaling isalaysay ang isang kwento ng pagtataksil. Ngunit sa bawat kabanata, ang laging nagsilbing ilaw sa akin ay ang hindi matatawarang lakas na taglay ng isang babaeng nagmamahal, nasasaktan, ngunit pinipiling bumangon. Sana po ang kwento ni Liwayway ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral. Isang aral tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit, kundi para sa kapayapaan ng ating sariling puso. Isang aral tungkol sa pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging mayroong bukang, liwayway na naghihintay. At higit sa lahat, isang aral tungkol sa pagmamahal sa sarili na ang ating tunay na halaga ay hindi kailanman mababawasan ng magkakamali ng iba. Kung meron man kayong isang salita o damdamin na nais ibahagi tungkol sa kwento ni Liwayway, huwag po kayong at tubiling comment dito sa ibaba. Nais ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa susunod na kwento.